Kayo nga mga kolektor kuno ng mga abusadong online lending apps, ayusin nyo, no? Yung kapani-paniwala naman, 'di ba? O, sinong maniniwala sa inyo na pwede kayong magpaimbita sa presinto? May nagtanong sa akin, magandang umaga, naabisuhan na kita kahapon na may schedule kang barangay settlement ngayon. Papunta na kami ngayon mga 1 p.m. Kailangan nasa barangay nyo na ikaw. At kapag walang nakipagharap sa amin doon, total gumastos na ang company, itatransfer na namin ito sa Municipal Trial Court, MTC, for your info. Dahil sa hindi ka dumating sa barangay settlement sa petsang binigay namin, we are currently on field today with the assistant to police officers at makikipag-ugnayan kami sa barangay hall nyo para maturo ang eksaktong tirahan at kumpanya nyo to serve your summons/demand letter at para imbitahan ka sa presinto. For more information, contact me immediately. Magandang tanghali. Wow! Maraming salamat po sa panibagong katanungan na ipinadala niyo po. Pero bago natin siya sagutin, imbitahan ho muna sana kayo na pakisuportahan po yung aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Alright. Sagutin ho natin to, no? Masyado matapang yung ola ninyo. May kasama pang pulis. Tsaka naghahamon sa presinto raw, no? Okay. Ito ho, no? Sabi niya, may abiso na raw ho kahapon, no? Sa inyo na meron daw barangay settlement. Okay? So, kailangan daw, may humarap daw sa kanila doon at papunta na sila, no? Ng 1 p.m. Okay? Ulitin mo natin, no? Meron na hong desisyon ng korte dyan na pagka juridical entity po, hindi na ho kailangan na dumaan pa ng barangay. Meaning po ng juridical entity, ito po yung mga malalaking kumpanya, no? Or companies, corporation, o basta ho, kumpanya ho siya. Okay? Hindi na ho kailangan dumaan pa ng barangay. Okay? Kung yan po ay individual na nagpapautang, yan po, dadaan po ng barangay yan, no? Para po dumaan dun sa barangay conciliation proceedings. No? Para po pagka hindi umaten yung inaangal, makakakuha ho siya ng certificate to file action. No? Kasi po, isa ho yun sa requirement, no? Yung certificate to file action, pagka magpa-file po ng small claims, kung siya po ay individual na nagpapahiram ng pera. Pero kung yan po, no, ay kumpanyang malaki, no, or kahit sole proprietor, partnership po, no, na lending, hindi na ho kailangan. Okay po, hindi na ho kailangan nilang dumaan ng barangay. Maliwanag po yan. Okay po. Pangalawa, okay, pagka daw ho walang humarap, ililipat na raw po nila sa MTC o Metropolitan Trial Court. Wow. Ang bangis. Kaya nilang magpalipat. Okay. Hindi ho nililipat yan. No? For the sake of argument. Okay. Let's say walang gumatin ng barangay. Pupunta ka ng munisipyo, palilipat mo na sa munisipyo, bugo ka. Kasasabi ko lang kanina. Oh, 'di ba? Pagka kayo mga juridical entity, okay, hindi nyo na kailangan dumaan ng barangay. Kung gusto nyo magsampa ng kasong small claims, magsampa kayo ng kasong small claims. Sa Municipal Trial Court ho ginaganap yun. Okay? Baka mamaya kasi iba nasa isip nyo Municipal Trial Court. Oh, diba? Mahirap kasi sa inyo, nagdudunong-dunungan kayo, mga bugo kayo. Meron naman kayong abogado, hindi sila tanungin ninyo. Di ba? Oh. Pwede nyo ho idiretso ng small claims yan sa MTC. Wala namang problema eh. Pero make sure na nasunod nyo yung proseso. Hindi yung basta-basta yan. No? Mahilig kayong manakot na wala naman kayo sa ayos. Oh. Pangatlo. Oh. Sabi ho, hindi daw kayo dumalo sa petsa nung barangay settlement. Okay.
Sabi ho nila, nasa field na raw sila at may kasamang police officer. Okay. Sa sobrang pahiya nitong kasi no, may nababasa ho ako mga messages nila, ang ginagamit nila SPO4, SPO3, SPO2. Hindi na ho yun ang mga title ng kapulisan po natin, no? Kaya ho sila nag-play safe. Police officer ho nilagay. Napanood siguro yung video natin. Kayo ng kamote. Oh. Sabi nga ho, dito pa, pag di daw kayo dumalo, meron na raw silang film, may kasamang police officer. Akala ko ba, ililipat yun ng itatransfer nyo ng MTC. O ngayon, nasa field naman kayo, may kasama kayo mga police officer. Ano ba talaga ang gusto nyo mangyari? Diba? Hindi kayo consistent pag nagpadala kayo ng mensahe. Dapat consistent kayo. Pag sinabi nyo itatransfer nyo sa MTC, i-transfer nyo sa MTC. Kung kaya nyo. Diba? O, siguro napagtanto nyo mga bugo kayo. Hindi nyo kaya. Diba? Kasi there's no such thing as transfer. Mag-file kayo ng kaso sa MTC. Hindi yung barangay tatransfer. Bugo. O, diba? Kayo mismo ang gumugulo sa isip nyo. Hindi nyo malaman kung anong gagawin yung aksyon. Nakananteting. O. Tapos, ito pa ho ang nakakatawa. Makikipag-ugnayan daw po sila sa barangay hall, okay, para matunton yung eksaktong address nyo po na tirahan at trabaho. Bakit? Alam ho ba nung barangay nyo kung saan kayo nagtatrabaho? Di ba? Tsaka, may address naman ho kayo yung binigay sa kanila nung kayo ay nag-a-apply. Anong dumiretso sila doon sa bahay ninyo? May kasama daw ho silang police officer. Hindi po ba? Kaya nyo naman dumiretso eh. Diba? So ano ibig sabihin? Hindi kayo marunong talaga maningil. Kasi the traditional way ng paniningil is pumupunta sa bahay. Bakit kailangan nyo pumunta ng barangay? Para matunton yung address. Meron kayong address. Diba? Nasa apps niyo yun eh. May ID pang ipinresent sa inyo. Di ba kayo marunong magbasa? Di kayo marunong gumamit ng Google Maps? O di kaya ng Waze? Ako hindi ako gumagamit yan. Basta ako kasama ko si Tanong, nakakarating ako doon sa pupuntahan ko. Yan mahirap sa inyo eh. Di ba? Banat kayo ng banat kung ano-ano ilalagay nyo. Wala kayong sentido common, mali naman. Diba? Bakit kailangan nyo pumunta ng barangay para makita yung bahay? Bobo. Basta nandiyan si Tanong. Makikita mo yan. Hindi ka talaga marunong kasi maningil. Diba? Kayong mga bugok ng mga online lending apps collectors kuno. Mario Joseph. Wala talaga kayong kaalam-alam sa paniningil. Mario Joseph kayo. Tapos, pati barangay tatanungin nyo sa nagtatrabaho. Paano nalaman ng barangay yun? Sige nga. Bakit required ba ang mga constituent ng barangay na pumunta sa barangay para sabihin, nagtatrabaho ko sa ganito Para pag kami naganap sa akin, turo mo ko dun. Bobo puta. Wala tong mga to. Okay. Number 4. May summon daw ho kayo. Tsaka demand letter. Okay. Na isi-serve sila. Okay. Bakit kayo magsi-serve na summon? Sige nga ho. Bakit kayo? Tsaka para saan yung summon? Sa korte ba yan? Sa barangay? Saan? Diba? May mga tamang tao po ang nagsiserve ng summon. Yung demand letter, walang problema kayo mag-serve. Diba? Kahit na kahit saan nyo padalhin yung demand letter na yan. Kahit sa kanino nyo kuwari, dadalhin nyo sa bahay, walang problema. Dadalhin nyo sa opisina, walang problema. Just make sure, na nasusunod yung proseso. May prohibition na ng fair debt collection practices tayo.
Maliwanag yun. Diba? Mariosip kayo. Tapos ito pa ang pinakamasaklap, yung number 5. Iimbitahan nyo sa presinto. Wow! Talaga lang. Ang lakas ng loob nyo. Bakit? Nakakatungtong ba kayo sa presinto? Yun nga lang sinasabi nyo may kasama kayo mga police officer, I doubt na may sasama sa inyong police officer. Oh, sa dami ho ng pang-aabuso ng mga online lending apps na yan. No, mga abusado na yan. Oh, hindi sila makakatungtong ng presinto. Sa barangay nga ho, hindi makakatungtong yan. Oh, sa presinto pa, sa dami ho ng complaint yung mga bugok na yan. Sa tingin niyo, tutungtong yan sa presinto? Hindi. Puro kasinungalingan ho pinagsasasabi niyang mga yan. Oh, kayo nga mga kolektor ko, no, ng mga abusadong online lending apps, ayusin nyo. No? Yung kapani-paniwala naman. Diba? Oh, sinong maniniwala sa inyo na pwede kayong magpaimbita sa presinto? Sa tapat ng pinto, hindi kayo makakatayo. Oh, dahil sa pang-aabusong ginawa ninyo. Sa dami na unang complain nyo, dadamputin na lang kayo. Oh, sa barangay nga, hindi kayo makatungtong. Doon nga sa mismong bahay ng kliyente ninyo. Hindi kayo makapunta. Unang-una kasi hindi nyo alam yung kung paano puntahan. Tanga kasi kayo. O, di ba? Pero kidding aside, hindi kayo makatungtong. Kasi nga, inabuso nyo. Di ba? Hinaras nyo. Sinalbahin nyo. Pinahiya nyo. Sa tingin nyo, makakatungtong kayo. Doon sa tirahan, sa barangay, o mismo sa presinto, malabo pa kayo sa alkitran. No? Hanggat di nyo binabago yung pamamaraan nyo ng paniningil ko, no, hindi kayo makakatungtong. No? Sa barangay, sa bahay, sa presinto, at lalo na, no, sa korte. Hindi nyo magagawa yan. Na kayo ng kamote. Diba? Doon ho siya nagpadala ng tanong. Okay? Huwag niyo siyang intindihin kasi maliwanag ho na puro pananakot lamang. O, di ho ba? So, ang gawin nyo na lang po, intindihin nyo po is inyong hanap buhay at ang inyong pamilya. Okay? Maghanap buhay ho kayo na maayos. Doon ho kayo mag-concentrate para ma-provide nyo po yung pangangailangan ng pamilya po ninyo. Okay? Tapos, mag-unti-unti ho kayo ng pag-iipon. Kung kaya nyo ipunin within 1 month, better, bayaran nyo siya one shot. No? Tapos, send nyo sa kanila yung proof of payment. Sabi nyo, tapos na ako. Then, huwag nyo na silang tangkiligin. Now, kung sa tingin nyo, nabayaran nyo ng lahat yung inyong online lending apps, no? Magpalit na kayo ng SIM card. But make sure po na yung telepono malinis. Meaning, wala ho ng naka-download ng mga online lending apps at wala na silang access. May mga tutorials naman po yan, no, sa social media or pinakamagandang araw po, sabi po ng mga napagtanungan ko mga IT, is i-reformat nyo siya or bumili kayo ng bago. Bago nyo isaksak yung bago nyo SIM card. Okay, now, kung talagang kailangan nyo manghiram, doon kayo sa mga legitimate na lending, financing at bangko na under SEC, no? Regulated siya ng SEC, tsaka po ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Make sure po na yung limang batas or yung mga memorandums is nasusunod po. Okay? Yun po ang kailangan, no? Tsaka make sure po na ini-educate niyo po yung inyong sarili. Kasi importante ho yan, no? Iba po ang may alam. No? Kasi pag meron ho kayong alam kahit na konting batas, no? Patungkol po sa pagpapakutang, no? Hindi ho kayo matatakot ng ganyan. Kasi napakahirap po, no? Tatakutin kayo ng tatakutin. Ano hong mapapala nyo doon? Di po ba? Magkakaroon lang kayo ng anxiety at depression. Lakasan nyo po ang loob po ninyo, no? Kasi yung mga ganitong klase ng mensahe, pananakot lang ho talaga. Kitang-kita naman eh. Di po ba? Hindi ho ganyan ang paniningil. Okay po? I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po ay makatulong.
Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood sa aking mga videos. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. And kunin ko na rin po itong opportunity na to para imbitahan po kayo na pakisuportahan po sana yung aking mga social media account sa YouTube, Facebook, and TikTok. Hanggang sa muli po. Yun lang.